Samantala, mistulang na real talk naman ang ilang kongresista sa ginanap na public consultation sa Cavite kaugnay sa sinusulong na anti-political dynasty bill. Ang pulso ng mga Caviteño sa report ni MJ Mondihar. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay korupsyon. Yan ang saloobin ni Aling Beth sa ginanap na public consultation sa Carmona City para sa isinusulong sa Kamara na anti-political dynasty bill. Pet measure ni House Speaker Bogie D ang panukalang wakasan na ang political dynasty sa Pilipinas. Pero para kay Aling Beth, Nakakalungkot po. Dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan at taong bayan na mga mamamayan sa bansang Pilipinas naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Hindi po ito usapin ng political dynasty. kung si Mang John naman ang tatanungin, ang national government ang may problema at hindi ang LGUs. Naroon daw ang talamak na nakawan sa pondo ng bayan. Mungkahi niya, ibaba ang threshold sa mga kasong plunder at malversation para wala na raw magnakaw sa gobyerno. Wala po sa local ang maraming problema. Ang problema nandyan sa national government. Bakit hindi kayo gumawa ng batas ang Kongreso, higpitan, pababain ang sinasabi nating halaga ng malversation fund? Gawin nyo yung 500,000. Yung plunder, gawin nyo 1,000,000. Ewan ko kung may magnakaw pa sa national government. Walang issue sa flood control ang political dynasty, kundi nandoon sa national. Sa batas ngayon, kailangang umabot sa 50 million pesos ang ninakaw bago matawag na plunder ang kaso. Ang parusa nito ay habang buhay na pagkakabilanggo at hindi na maaaring magtrabaho muli sa gobyerno. Para naman kay Aling Eleanor, dapat may maparusahan muna sa mga anomalya sa flood control bago magpasa ng bagong batas ang mga kongresista. Hindi dapat anti-political bill ang dapat niyong tinututukan. Ang malawakang korupsyon sa ating bayan, sa buong bansa, ang dapat niyong tutukan. At tulad na lang ng nangyayari ngayong hearing niyo sa Kongreso, na hanggang ngayon, wala pa rin Dapat po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Patuloy namang hinihikayat ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang publiko na sumali sa susunod na mga public consultation na gagawin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.